Manatili po tayong nakatayo para sa pagbasa ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating Biblia sa Joshua chapter 24, verses 14 to 15. Sa Joshua chapter 24, verses 14 to 15. Kaya ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng buong puso't katapatan. Alisin ninyo ang mga Diyos-Diyosang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod at pinagpala na po ng Diyos ang kanyang mabuting salita. Good morning. Marami pa pong space dito sa bandang harap. Please occupy po natin para hindi tayo nagsisiksikan sa likod. No? Dami natin ngayon. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Glory to Jesus. Amen. Kumusta na kayo mga kapatid? Amen. Sino po ang pinagpala ng Panginoon? Can I see your hands? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Isa nga pong malakas na palakpak para sa Panginoon. Glory to Jesus. Indeed, we believe in God, the God who is one, but three persons. Now, we believe in the Father, we believe in the Son, the Lord Jesus Christ, and of course, we believe in the Holy Spirit. Masarap na paminsan-minsan ay ipagsisigawan natin yung ating pinaniniwalaan, yung ating pong pinananaligan, dito po sa ating iglesia. And we declare the Lordship of Jesus Christ. We declare that we are children of God, that tayo po ay bahagi ng pamilya ng Diyos. Pag-usapan po natin ang pamilya. Amen. Yung pong ating text ngayon, mga kapatid, ay napakaganda. Isa sa pinakapaborito nating passage sa Scripture, lagi nating naririnig, yung pong declaration na sinabi ni Joshua. Ang sabi niya sa mga Israelita, mamili kayo kung sino ang inyong paglilingkuran. Mamili kayo kung sino ang inyong sasambahin. Pero kung ako ang inyong tatanungin, ako at ang aking pamilya ay sa Diyos lamang maglilingkod. Amen? As for me and my house, we will serve the Lord. Nung kami po ay nagpaplanong bumuo ng pamilya, Pastora Mercy, nung ako po'y kanyang napasagot. Buti, wala na, lumabas na. Isa po sa pundasyon ng amin pong agreement ay kami, ako, siya, at yung aming pong bubuong pamilya ay maglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. At salamat sa Panginoon, nangyari po, natupad. Ako, Pastora Mercy, aming pong anak na si Jed, ay kasama po natin dito, katuwang po ninyo sa paglilingkod sa Panginoon. Meron pong isang magandang gawain po, yung tinatawag nating evangelism. Maniniwala po ba kayo mga kapatid na ang evangelism or yung paghahayag ng mabuting balita ay hindi lang individual effort. Mas maganda kung merong teamwork. Amen? Sabi nga, teamwork makes the dream work. Diba? Maganda kung ito po ay ginagawa natin ng sama-sama. At ito pong evangelism ay misyon ng buong pamilya. Okay? Hindi lang ng isang miyembro, hindi lang ng tatay, hindi lang ng nanay. Ang masisipag dito, mga nanay Ito'y trabaho, gawain ng buong pamilya. Buong pamilya na nagpapakita ng liwanag ni Kristo sa mundo. Ang evangelism ay hindi lang gawain ng isa. Ito'y gawain ng lahat. Amen? Ito'y gawain ng pamilya. Kaya nga kapag narinig natin ang salitang evangelism, iniisip natin agad yung preacher, yung pastor, o yung mga may kakayanang magsalita, kagaya ni Sister Mirna, Brother Nap. Pero alam niyo po, mga kapatid,
ang pamilya mismo ay powerful tool ni Lord sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Katunayan, nung sinimulan ng Diyos ang kanyang plano ng kaligtasan, ano yung unang ginawa ng Panginoon pagkatapos po nung baha? Diba? Sino yung tinawag ng Diyos? Si Abraham. Ano ang ginawa ng Diyos? Bumuo ang Diyos ng isang pamilya. At mula doon sa pamilya na yon, doon dadaloy yung pagpapala, yung pangako at yung kaligtasan ng Diyos that ultimately was fulfilled when Jesus came. Si Abraham yung si Jesus Christ yung seed ni Abraham. Na lahat tayo dahil nanalig sa Panginoong Jesus, napabilang tayo sa pamilya ni Abraham. Amen? Kaya nga tawag sa atin, mga anak ni Abraham, we are sons and daughters. Sabi nga, Father Abraham has many children. Kinakanta namin sa Sunday School yon. Many children has Father Abraham. And we are called sons and daughters by faith. Kahit hindi tayo mga Hudyo by ethnicity, but because of our faith in the Lord Jesus Christ, we belong to the family. We belong to the covenant of God. Hallelujah! Amen? At dahil po dito mga kapatid, nakita natin yung pagpapala, yung kaligtasan ng Diyos ay dumaloy sa pamamagitan ng pamilya. Sino po rito yung mapalad dahil may pamilya siya? Hindi perfect yung families natin. O you know what if kung wala tayong pamilya, napakahirap, di ba? Ulila tayo. Pero dahil tayo kabilang sa isang pamilya, kahit papano, dumadaloy po yung kabutihan, yung pagpapala ng Diyos sa ating buhay. So, hindi kailangan perfecto yung pamilya natin para maging ilaw. Di ba? Ang kailangan lang po, committed. Okay? Doesn't have to be perfect, but it has to be committed. At ngayong araw, tatalakayin po natin bilang pamilya, paano tayo magiging epektibong saksi para kay Jesus Christ. Diba sabi ko nga, we are called to be lawyers? No. We are called to be, ano sabi natin last week? Witness. Diba? Yung kailan lamang po, merong pinatay sa Amerika, ang pangalan nun, si Charlie Kirk. Na siya po ay nakikipagdebate sa mga iba't ibang campuses. No? Salamat sa Panginoon sa kanyang buhay. Pero pag ganun talagang approach ang ginamit mo, napaka-prone mo po sa hate. Ako nyo? Pag ganung approach na nakikipagdebate, kaya ang mga tao po, lalo pag sila'y natatalo sa... Kaya nga pagtatalo meron bang nanalo sa pagtatalo? Hello? Hello? Isa nitong ugat pa lang pagtatalo. Meron bang nanalo? Diba sa pagtatalo? Talo na nga kagad Dapat pag nanalo, hindi pagtatalo. O ano? Pag ganun po yung approach mo, syempre may mga mapoprovoke na damdamin at may mga taong pikon. Pag sinabi mong mali sila, hindi lalo nila pinaninindigan yung kanila pong kamalian. Diba? Lalo nilang tinatayuan yung kanilang maling paniniwala. In other words, nakikipagmatigasan. At ito po, some will resort to violence. Diba? Dahil na iirita sila sa katotohanan, mas pinipili nilang dahas, violenting paraan ang gamitin para mapatahimik yung nagsasabi ng katotohanan. O nyo po. O nyo po. So, salamat sa Panginoon kasi dahil sa nangyaring yan, mas lalong dumami yung pong naninindigan ngayon sa katotohanan. No, laban sa, alam natin, yung immoralidad sa Amerika. Laban sa yung woke, yung leftist na pananaw, no? Yung wokeism na tinatawag na, unfortunately, tayo mga Pilipino, gaya-gaya sa woke culture. Di ba? Yung pong abortion, na pag ang bata raw na nasa sinapupunan, hindi pa tao yun. Ano tawag doon? Diba? Pag 2-3 buwan pa lang na nasa tiyan, hindi pa tao yun. Ano tawag mo doon? At ayaw po nilang madinig yun kasi ang marami sa Amerika, sabi nila, they are
pro-choice. Katawan ko to, sabi ng mga babae, katawan ko to, bahala akong gawin kung anong dararapat sa aking katawan. Kung may tumubo dyan na fetus, anytime pwede kong tanggalin yun. Kasi katawan ko to. Loko nyo? Pero ang hindi po nila alam is every action has a consequence. Yung pakikipagtalik, lalo sa hindi mo asawa, may consequence yun. Nakuha nyo pa mga kapatid. No? And people are very irresponsible. Okay? Gusto po nila ng benefits pero ayaw po nila ng consequence ng kanilang ginagawa. Pag pinagsabihin mo, galit pa sila sa'yo. Pero pag ito na, dumating na yung consequence sa kanila maiisip. Sa kanila mapagtatanto na mali pala talaga. Diba? So yun po. Abortion is murder. Malinaw po yun sa Biblia. Malinaw po yun sa salita ng Diyos. And God created man and woman. Yun lang po sinasabi ng Biblia. So, yun po yun ating tinatayuan. Okay? So, but we respect, we love them with the love of Jesus. And we want the truth, no? With love, no? Hindi natin itetemper yung truth, but we will express the truth with love. Amen. At isa po sa pinakaparaan ng Panginoon to express His love to the world is through families. Amen. Through your families. Amen. Mahalaga ang pamilya. Sabi mo sa katabi mo, mahalaga ang pamilya. No? Your family may not be perfect, but I believe God will bless your family. Amen. God will use your family. God will make His name known by your family. Kung paanong si Abraham, tinawag ng Diyos. Si Moses, tinawag ng Panginoon. And ito sa ating text, si Joshua, tinawag ng Panginoon. And sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? It's a pledge. It's a commitment. So paano tayo magiging witness ngayon para kay Lord? Ito po, number one, you have to declare your commitment. You have to pledge your commitment. As for me and my house, we will serve the Lord. Si Joshua, bilang leader ng kanyang tahanan, ay merong malinaw na direksyon. Mga tatay, pakitapik sa balikat yung mga tatay na nandito. Sana magkaroon tayo ng katapangan kagaya ni Joshua. Sabi niya, ako at ang aking pamilya, ang aking sambahayan. Malinaw dapat sa atin kung ano yung ating tatahakin, kung ano yung ating direksyon. Amen? Kaya mga pamilya ay nawiwindang kasi walang tumatayong leader. Pero isa ho, sa dapat tumatayo bilang leader ng pamilya ay ang mga tatay. Kagaya ni Joshua. Ako at ang aking pamilya. Kami ay maglilingkod sa Panginoon. Hindi po ito personal na pananampalataya lang. Hindi sabi ni Joshua, ako lang, yung pamilya ko hindi kasama dito, hindi damay dito. Hindi, ako at ang aking pamilya. Nung tinanong po sa Philippi, nung jailer, kung paano siya maliligtas, ang tugon po ng Apostol Pablo ay ganito, manampalataya ka sa Panginoong Jesus, maliligtas ka at ang iyong pamilya, ang iyong sambahayan. Amen. Ang plano ng Diyos, yung buong pamilya natin, ay magtalaga, magpahayag ng ating pong commitment. Amen. Mag-declare. It is not only a decoration, it is a declaration. Amen. As for me and my house, may mga plaki po. Maraming tahanan sa pamilya, may plaki na nakasabit, naka-frame. As for me and my house, we will serve the Lord. O kaya sa pagpasok sa pinto, God bless our home. Di ba? God bless, or Jesus is the Lord of this house. Maganda yon. Pero dapat po, yung mga nakasabit na yon, hindi lamang po decoration. Those plaque or those frames are not only for decoration, they are a declaration.
Totoo yun sa atin. Na itong tahanan ito, na naglagay ka ng ganung verse, totohanin mo na. Sabihin mo na talaga na itong tahanan natin, kapag ipinaskil mo yon, sinasabi mo sa mga kapitbahay mo, sinasabi mo sa mga bisita mo, sinasabi mo sa mga kamag-anak mo, ito yung aming paninindigan. Ito yung aming tinatayuan. Kami ay sa Diyos maglilingkod. Amen? As for me and my house. Maglagay nga kayo ng ganung frame sa inyong mga tahanan. Para yung mga papasok, masasabi nila, ito palang tahanan na ito. Ito pala yung kanilang pinaninindigan. Amen? May mga pamilya, mali yung pinaninindigan eh. Pero ito po yung pinakamaganda, mga kapatid. As for me and my house, you have to declare that. You have to tell that. Tell people, hindi lang palamuti. Ito po'y paalala sa buong pamilya na sila'y para sa Panginoon. Amen? So ganito ang declaration ni Joshua. Isang public statement na nagsisilbing panata, nagsisilbing gabay. No? Ito yung panata natin. As for me and my house, we will serve the Lord. Napakasarap po na makita ko ang pamilya sama-samang naglilingkod sa Panginoon. Amen po. Pinag-uunahan ng mga tatay, siyempre kasama ang mga nanay, kasama ang mga anak. Sino pong pangarap yung gano'n, yung kanyang buong pamilya ay naglilingkod sa Panginoon? Amen. Manalangin po tayo. Huwag nating isuko yung ating pamilya. Sa mga kabataan ngayon, kayo'y bubuo ng pamilya. Hindi po magtatagal. Magkakaroon kayo ng inyong mga sariling pamilya. Pero ito dapat yung maging prinsipyo na inyong tungtungan. Inyong pong panata na inyong magiging gabay sa mga pamilyang bubuin nyo. Sa ganang amin, sa Panginoon kami maglilingkod. Kagaya ng nakikita sa mga bahay na may nakasabit na plaque na nagsasabing, as for me and my house, we will serve the Lord. Again, this is not just a decoration. It should be a declaration. Hindi lamang palamuti, ito'y panata. Amen? Ito'y panata. Hindi lamang ito pangpaganda, ito ay gabay, panuntunan ng ating tahanan na kami ay sa Diyos, kami sa Kanya, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Naman natutuwa ako pag nakikita ko sila Dave at si Erica na umaaten pag Sunday. Kasama yung buong pamilya nila. Amen? Lalo na si itong dalawang kambal. Yun daw isa ay drummer, yung isa ay contractor paglaki. Mabuting contractor naman kasi siya ay maglilingkod sa Panginoon. Amen. No? Ganun din di ba? God gives us the power to create righteous wealth. Sabi po ng Biblia. So hindi tahimik na pananampalataya. Hindi lang tayo, huwag kayong magulo, Kristiyano tayo, huwag kayong maingay, huwag niyo ipahalata. Hindi. Ipapakita natin, ipapahalata natin sa usapan natin. Paggising pa lang sa umaga, punong-puno na ng pagpupuri sa Panginoon yung tahanan ninyo, di ba? Hindi yung puro bulyawan at saka murahan sa pamilya. Ang sakit sa bangs pag ganun po yung pamilya. Kami po'y hindi perpektong pamilya. Pero never kong narinig yung mga magulang ko na nagmurahan. Alam niyo yun? Hindi kami perfectong pamilya, pero never kong narinig sila na nagmura. Kaya kami, hindi talaga kami nagmumura bilang habang lumalaki at ngayon. Siyempre, lalo na ngayon. Kami mananampalataya at lingkod pa ng Panginoon. So ito po mga kapatid, di ba? Hindi lamang ito deklarasyon, ito ay deklarasyon. As for me and my house, we will serve the Lord. Huwag nyo lang isabit, ipakita nyo talaga sa bahay ninyo, sa salita ninyo, sa schedule ninyo, sa priorities ninyo, sa budget ninyo. Amen. Na ang talagang sentro ng pamilya ay ang Panginoong Yesus. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Amen. Hallelujah. So you have to declare your commitment. Amen. At wag mo lang sabihin, ipakita mo na si Jesus talaga ang sentro ng ating pamilya. Amen.
si Jesus talaga. At alam niyo mangyayari pag ang Panginoon ang sentro ng pamilya natin, pagpapalain tayo ng Panginoon. Naalala niyo yung kwento sa lumang tipan, yung kaba ng tipan, walang matuluyan, pansamantalay inilagak muna sa bahay ni Obed-Edom dahil nagkaroon po ng disaster. Mali yung kanilang pag-handle ng ark. Si Usa na nagmagandang loob, hinawakan, ano sabi ng Biblia? Namatay. At dahil may namatay, gano'n naman talaga, pag may namamatay, natatakot ang mga tao. Ayaw namin. Ayaw namin. Baka madamay kami, baka mamatay din kami, kagaya na nangyari kay Uza. Pero sabi ng Biblia, sa tahanan ni Obed-Edom, ipinasok yung kabanantipan. Doon mo na namalagi. Ang kabanantipan ay simbolo ng presensya ng Diyos. Amen. Ano nangyari sa tahanan ni Obed-Edom? Dahil lumagi doon ang presensya ng Diyos, pinagpala ng Diyos ang kanyang pamilya. Amen? Siguro, matutoksong si Obed-Edom na bulyawan yung kanyang asawa, pero maiisip niya, nandun yung kabanantipan, nandun yung presensya ng Diyos, magtitimpi siya. Kaya yung mga anak niya, siguro, matutoksong magsinungaling sa tatay nila. Pero naaalala nila, nandun yung kabanantipan. Tumitigil sila. At napuno ng pagmamahala, napuno ng kapayapaan ng tahanang si Obed-Edom, pinagpala ng Panginoon. Amen? Ganun ang nagagawa po. If you declare your commitment to God, God will bless your home. Sabi nga isang kanta, tinuro sa amin sa Sunday School, when Jesus in the family, happy, happy home. Sabi mo nga sa katabi mo, when Jesus in the family, happy, happy home. Sign language na tinuro sa amin, nakalimutan ko na. No? Nag-aaral ako ng sign language. When Jesus in the family, is in the family, it's a happy, happy home. Amen? Yun lang ang sikreto. When Jesus in the family, it's a happy, happy home. Hindi ka na maghahanap ng yung mga anak mo, hindi na maghahanap ng barkada para maging masaya. Kasi sa pamilya mo, masaya na. Ako yun, yung asawa mo, hindi na mangangabilang sa kabilang bahay. Kasi yung pamilya nyo, hando na yung saya. No? Hindi mo na kailangan pumunta ng Jollibee para bida ang saya. Kahit pinagsasaluhan nyo yung tuyo. Kahit kayo'y nag-uulam po ng talbos. Alam niyo yan, mga kapatid? Pero may kasamang lechon. Talbos, may kasamang lechon. Pero kahit simple yung pagkain, sumasarap pag may kagalakan sa pamilya. Amen? At ang sikreto po, when Jesus is in the family, may amen na si Kambal, it's a happy, happy home. Amen? Declare your commitment to Jesus. Pangalawa po, we have to demonstrate Christ-like character. Sabi po ng Matthew chapter 5 verse 16, let your light shine. Say it with me, shine. Nagningning, no? Dapat daigin natin si Sharon Cuneta. Bakit? Si Sharon between walang ningning. Pero ikaw, sabi po ng aklat ng Daniel, the righteous will shine like stars forever. Amen. Mas daig mo pa si Sharon Cuneta na megastar. Why? Because ikaw magdiningning ka. Sa pamilya po, mga kapatid, kailangan po makita ito pong liwanag. Di ba? Kaya nga sabi ng Lord, let your light shine. Kailan daw? Saan? Before others, before men, that they may see your good works and that they may glorify your Father in heaven. Yung pala yung bottom line. Yung pala yung lundo. Bakit po kailangan mag-shine? Hindi para sa'yo. No. Yung pala, ituturo mo sila sa ama mo, sa tatay mo. Ituturo mo sila kay Lord. Amen? Nagiging witness ka. You reflect the glory of God in your life. Let your light shine before others so that they may see your
good deeds. Ang witness po ng isang pamilya ay hindi lang sa salita, hindi lang sa words, kundi sa way of life. Kapag ang tahanan ay punong-puno ng pagmamahalan, pagpapatawad, pagkakaisa, kapayapaan, nakikita ang Diyos. Amen? Can I hear some amen to that? Nakikita ang Diyos. There is God. If the family is full of love, compassion, forgiveness, and mercy, and kindness, and love, there is God. Amen? The world is longing for love. Pero dapat yung pamilyang Kristiyano, they would manifest, they would express the love of God. Let your light shine before men, no? Before men, so that they may see your good deeds. Sabi ko nga, nung kami po'y bagong mananampalataya, yung pamilya namin, pine-persecute ng mga kamag-anak namin. Pero hindi kami gumagante. Pag may okasyon, pumupunta pa rin kami kahit na parang nasa isang tabi lang kami. Pinapakita pa rin namin yung pagmamahal ng Panginoon. Nakita po nila umuunlad yung aming pamilya, yung aming buhay. Umaayos kami. Nakita nilang yung tatay ko, tumino. Nagpastor pa nga. Salamat sa Panginoon. Nakita po nila yung pagbabago. Unti-unti nabawasan po yung persecution sa amin. Pag-uusap. At bandang huli, yung mga pinsan ko nang nagtatanong, paano ba ma-born again? Hallelujah! Paano ba tanggapin ng Panginoon Jesus? Ano yung gusto ko yung ginawa ng Diyos sa inyo eh. Paano ko ba mararanasan? Alam yun. Let your light shine before men. Again, we don't win people by arguing. No. We win people by witnessing. Not only by words, but by our way of life. Amen? And no one can argue sa isang binagong buhay ng Panginoon. Yung lagi ko sinasabi, sabi ng Amazing Grace, I was blind, but now I see. Who can argue with that? I was blind. I was dead, but now I'm alive. I was damned, but now I'm saved. Who can argue with that? Diba? So ganito po mga kapatid, ang tawag sa atin ng Diyos. The family, sa pamilya po, nagsisimula yung molding ng character natin. At sa pamilya din po, na ipapakita yung ating character. May kilala ako, ang sipag-sipag sa church, pero pagdating sa pamilya, sa bahay, hindi man lang makapaghugas ng plato, naghihintay ng sign mula kay Lord. Pag nakita nyo po yung plato na nandun sa, ang tawag doon, lababo, huwag nyo nang hintayin yung sign sa Holy Spirit. Gawin nyo na. Turo po sa akin, aral sa akin ng aking magulang. Pag may nakita kang gagawin, gawin mo. Ang tawag sa Tagalog, yung kusang palo. Alam niyo yun, yung kusang palo. Or sa English, ang tawag is initiative. Okay? You have to have initiative. Lalo pag ikaw ay tutuloy sa ibang bahay, sabi po ng magulang ko, tumulong ka. Huwag kang senyorito, huwag kang uupo-upo. Huwag kang hihilata. Dapat lagi kang may ginagawa. Amen po mga kapatid. No? Napakaganda. At totoo nga naman, sa lahat ng mga napupuntahan ko po, nakikita po nila kung tumutulong ako, gumagawa ako, tuwan-tuwa po yung mga napupuntahan ko. Kesa yung pinuntahan mo na yamot na ano ba naman ito? Hindi wala tumutulong. Di ba? So, ang pagiging makadiyos, unang ipinahayag at ipinakikita sa mga bahay natin. Amen? Amen po? Amen? Ang unang-unang larangan o unang-unang area kung saan natin maipapakita ang pagiging Kristiyano sa bahay. So dapat maging Kristiyano ka muna sa pamilya bago ka maging Kristiyano dito sa iglesia.
Amen? Amen po mga kapatid. Paano mo makukumbinsi yung mga nanay mo na tunay kang binago ng Diyos, tamad ka pa rin, batugan ka pa rin. Hello? Ay, hindi ba mas convincing pag nakita lang kumikilos ka? Ay, anak, bakit ngayon ay tumutulong ka sa bahay? Anong nangyari? Anak, puro ka lang dati Facebook, puro ka lang dati internet, puro ka lang dati games. Ngayon, gumagawa ka na sa bahay. Anong nangyari? Anong paliwanag? Sabihin mo ngayon, yun po yung natutunan ko sa pag-attend ko sa church. Yun po yung tinuro ni Pastor. Wow! Hallelujah! Tuwa ko lang pag gano'n na. Yun po yung ginagawa ni Lord sa buhay ko. Amen! Let your light shine before men, that they may see your good deeds and that they may glorify your Father in heaven. Sa pamilya, nagsisimula. Sa tahanan, nagsisimula. Huwag yung ang galing mo sa church pero sa tahanan, hindi ka mapakinabangan. Di po ganon. Doon mo unang ipakita yung tunay na pagsunod, yung tunay na pananampalataya, yung tunay na paglilingkod sa Panginoon. Simulan sa tahanan. Upang pag nakita po nila, yung inyong mga magulang, kung hindi pa sila mananampalataya, yung inyong mga anak, kung hindi pa sila mananampalataya, ay makikita nila ang kaibahan, ang pagbabagong nagagawa ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Kapag nag-brown out, di ba? Madalas yan sa Pilipinas. Kapag nag-brown out, mabilis mong makikita kung aling bahay yung merong naka-ready na kandila at saka flashlight. Bakit? Yung ibang kapitbahay, madilim pa, pero sila, dahil ready sila, dahil nakahanda sila, maliwanag kagad yung bahay nila. Nakuha niyo po yun? Makikita mo aling bahay yung may liwanag, alin yung walang liwanag, yung madilim. No? Sa gitna ng dilim, kitang-kita ang liwanag. Yun ang sikreto. Isipin nyo yung buong mundo nag-brown out. Ano ba tama? Brown out o black out? Sa ibang bansa, black out kasi mga black ang tao doon. Sa Pilipinas daw, dahil brown tayo, kaya sa Pilipinas ay brown out. Okay, tama ba yung explanation ko? Correct me if I'm right. Okay. So pag nag-brown out, kita-kita mo kung sino may ilaw, kung sino may liwanag. Ganon din po, ang mundo ay brown out. Pero kitang-kita mo kung sino yung may liwanag. Yun ang kaibahan ng pamilyang nagsasabing ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Panginoon. Yung pamilya na mayroong Christ-like character, na sa gitna ng galit, puot, ingay ng mundo, sa gitna ng chismis, hallelujah, sa gitna ng kasakiman, ang bansang Pilipinas hindi daw nalulubog dahil sa tubig. Nalulubog tayo dahil sa kasakiman. Diba? Sa gitna ng kasakiman, sa gitna ng kadiliman, ito pong pamilya na meron pong Kristo, nagliliwanag sila. Kaya ngayon mga kapitbahay, yung mga kamag-anak, yung mga kaibigan na-attract sa kabutihan, sa kapayapaan na nakikita nila sa inyong pamilya. Amen? Ang saya ng pamilya na yon. Hindi naman sila mayaman, pero bakit masaya sila? Tayo lahat ng gusto natin, nabibili natin, pero bakit hindi tayo masaya? Pero yung pamilya yun, napakasimple lang, pero ang saya-saya nila, lagi silang nakangiti. Diba? Lagi silang nakasmile. No? Tingnan mo yung katabi mo. Smile ka nga. Pakita mo nga sa katabi mo na iba yung nagagawa talaga ng pananampalataya sa Panginoon. May silbi ang pananampalataya kay Kristo. Amen? Meron po siyang benepisyo sa atin, mga kapatid. Kapag nakikita ng iba yung kabutihan, yung pagmamahalan, alam mong one word, maaakit sila sa Panginoon. Masasabi nilang yung nararanasan nila, gusto ko ring maranasan. Masasabi nilang kung ano yung ginagawa nila, gagawin ko rin. At pag sila'y nagtanong, meron tayo handang sagot. Ano sagot natin? Kami ay sa Diyos.
naglilingkod. Amen? As for me and my house, we will serve the Lord. You don't have to argue with them. You have to shine. Shine. Amen? Sabi mo sa katabi mo, shine. Amen? Nasaan ka ngayon? Nag-aaral ka? Shine. Amen? Nagtatrabaho ka? Ayan, meron tayong nagtatrabaho sa DPWH. You have to shine. Kuya Josiah, you have to shine there. Amen? Amen? DPWH na, daming pera, walang hirap. Okay, pero tawag sa iyo ng Diyos is to shine doon sa lugar na yon. Ipakita yung Christ-likeness, yung Christ-like character. Amen po mga kapatid. Amen. So, make your light shine. Let your light shine before men, that they may see your good deeds and that they may glorify your Father in heaven. Handa na po ba kayo sa pangatlo? Amen? Ito po yung pangatlo mga kapatid. We have to disciple intentionally. Amen. Yung pagtrato natin sa bawat isa, mahalaga yun eh. Tinatrato natin may paggalang, respeto at pagmamahal ang bawat miyembro ng pamilya natin. Mahalaga po yun. At dito po, nagagawa yon sa tinatawag nating discipleship. Amen? Sabi po ng Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 7, matapos sabihin po, yung katagang pakinggan mo o Israel, meron kang isang Diyos. No? Siya ang Diyos. No? The Lord is one. Sabi po ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses, ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Ibig sabihin, yung pananampalataya ng magulang dapat ipinamamana sa kanilang mga anak. Yung pagsunod ng magulang dapat ipinamamana sa mga anak. Naalala ko si Mami Nasing tuloy eh. No? Natutuwa ako kanina habang tumutugtog yung mag-aama. No? Naalala ko si Mami Nasing, sabi ko, kung nakikita siguro ni Mami Nasing to, tuwang-tuwa. Alam ko nakikita niya ngayon. Ano? Tuwang-tuwa siya kasi yung pananampalatayang sinimula ng Panginoon sa kanya, dumaloy sa mga anak. Ngayon dumadaloy sa mga apo na ipasa. Kaya din Sister Mirna, nakikita ko yung mga apo nila nandito. Amen? Amen? Si Joby, may mga akay ngayon. Yung pananampalatayang sinimula ng Panginoon. Kila Nanay Floring, kila Dr. Sandra, Brother Joel, dumadaloy sa kanila. Si Rox, yung pananampalataya ni Brother Obed, kahit makulit. Pero purihin ang Diyos kasi dumaloy hanggang sa mga kaapo-apohan ni Brother Obed. Si Nanay Vilma, amen? Yung pananampalatayang sinimula ng Panginoon sa kanya, hanggang ngayon, siguro apo na sa tuhod. Hanggang sa apo sa tuhod ay ipagpapatuloy po yung pananampalataya na yon. Kami, bunga po ng mga magulang na nagtiyagang nagturo at ipinamalas, ipinakita sa amin yung pagsunod sa Panginoon. Hindi sila perpekto. Hindi perpekto yung magulang ko. Pero kung may isang bagay na ipinamana sa akin yung magulang ko, lalong-lalo na yung tatay ko, ito po yung pananampalataya sa Panginoon. Hindi man ako napamanahan ng pera, pero higit pa sa pera ang ipinamana sa akin, yung pananampalataya sa Panginoon. Amen po mga kapatid. Si Esli nakita ko, bunga ka ni Lola Angel. Amen. Ipinamana sa iyo ni Lola Angel yung pinakamagandang pamana sa lahat, yung pananampalataya sa Panginoong Jesus. Na ngayon, nagbubunga sa buhay mo. Amen. At kung may ipapamana tayo, no, salamat sa Panginoon, ito po yung pananampalataya sa Panginoong Jesus. Ang tawag po sa pagpapasa, itong pananampalataya, pamumuhay, ang tawag po doon ay discipleship. Amen? Hindi lamang siya pagtuturo. Ito'y pagpapasa ng buhay natin. Pagpapasa ng ating karanasan sa Panginoon. At syempre yung mga natutunan natin, kasama na yon. Pero ito po mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ni Moses, impress them on your children. Talk about them when you sit, when you walk, when you lie down, when you get up, when you eat, wherever, whatever. You impress
Ito yung pinag-uusapan ninyo kaysa kung sino-sinong bagong ano ba, pelikula or kung sino-sinong artista, yung pag-usapan nyo, pag kayo nagkaumpukan o kaya sa lamesa, kakain na lang, lahat nakayuko pa sa cellphone. Hello? Pwede bang pagkakain, isang tabi muna yung, cellphone? At mag-usap-usap muna yung pamilya. Diba gawin nating tuntunin yun sa ating tahanan na ang pagdulog sa hapag ay oras para sa pamilya. Nakuha niyo po mga kapatid. In other words, we have to use every moment, every life moment para yung pananampalataya ay maipasa natin sa atin pong mga anak na mahal sa buhay. So ang spiritual growth ng mga anak, kanginong responsibilidad kay pastor, hindi. Sa church, hindi rin. Sa Sunday school, hindi rin. Ang pangunahing responsibilidad po, ang may pangunahing responsibilidad sa pagdidisciple po sa ating mga anak ay mga magulang. Kaya po pag oras ng worship, sasabihin ko dun sa mga bata, nung lalo dati madaming batang lilisaw-lisaw dito, buti ngayon nabawasan na, pumasok ka doon, tumabi ka sa lola mo. Diba? Kasi yung mga, nagdadala kayo ng bata, tapos hayaan nyo lang, kuwalat-kalat dito. Ito po, why not, ganito gawin natin, turuan natin sila kung paano sumamba. Amen. Ipakita natin, pero i-guide natin sa anak, apo, pagpunta natin doon, ganito gagawin natin. Pag kumanta na si Ate Babes, kakanta rin tayo. Nakukuha yan. Nakukuha, pag pumalakpak, papalakpak tayo. Nakukuha yan. Siyempre sa bata, ano yun tawag doon, didetalye mo yun Diba? Kaya nga yung kambal, Ate Lisa, bata pa lang, tuturo, kabisado po nung kambal yung boses ko Pag nadinig ako, alam na ay si pastor yun. Di ba? I-orient natin. Sa tahanan pa lang. Pagdating doon, uupo tayo. Ako kanyo, makikinig tayo sa teacher. Pag pumunta na tayo sa Sunday school, makikinig tayo kay teacher. Pero pag nag-worship, tataas tayo ng kamay, papalakpak tayo sa Panginoon. Gagawin natin yon dahil mahal natin si Lord. So, ang tawag doon ay discipleship. Hindi yung pagpunta natin dito, bahala, i-deposit natin sa mga teacher. Bahala na kayo dyan. At ito pa, pag-uwi sa bahay, yun ang pinakamahalagang oras ng discipleship, yung pag nasa bahay na tayo. Ako nyo mga kapatid, ang evangelism ay nagsisimula sa bahay. Ang discipleship nagsisimula saan? Sa bahay. Amen? Ang pagdidisiplina ng puso, ang paghubog sa pananampalataya ay nagsisimula sa bahay. Sa mga magulang. Amen. Isang magulang lumapit sa akin, Pastor, ano ba nangyayari sa anak ko? Bakit ganyan? Sabihin ko sana, sino ba kasama sa bahay? Ako po ba ang kasama sa bahay? Nakuha nyo mga kapatid. Nakuha nyo. Di ba? So we have to disciple our families. And we have to do it intentional. Ano po yung ibig sabihin? Anong kabaligtaran ng intentional? Accidental. Yung hindi sinasadya, aksidente lang, nagkataon lang. Pero ang pagdidisipulo, ang sabi ng Biblia, sabi po ng aklat ng Deuteronomio, you have to be intentional. Amen? Lalo yung mga magka-college, kailangan bago sila tumunto ng college, matindi yung kanilang pundasyon. Kasi pwedeng magiba. Dahil sa dami po ng mga masasagap nilang alimuom doon sa college. Kagaya ng mga communism, yung mga leftists, iba't ibang mga ideology, kagaya ng wokeism, LGBT, kagaya po ng yung mga radical na grupo. Alam niyo yun? Pero pag hindi well-grounded, well-founded, pwedeng marami pong mga pumupunta ng college, pagbalik, mga ateista. Di ba? Okay sana kung ateista
Pero ateista, hindi na naniniwala sa Diyos, or agnostic, or skeptic. Di ba? At yung mga professor doon, syempre, ang kanilang ituturo, yung pinakausong mga filosofiya, yung mga usong mga ideolohiya na kanilang ibinabahagi sa kanilang mga mag-aaral, mga estudyante. Ano yun parang sponge siya na absorbent. Pero kung hindi sila founded sa salita ng Diyos, pwede masway. Diba? Pwede silang masway. Diba? Yung radicalism na nangyayari ngayon sa iba't ibang panig ng mundo. Diba? Talagang they would resort to violence para po ipakita yung kanilang pinaniniwalaan. We don't subscribe to violence. Amen po mga kapatid. So yun po. Ano ang solution doon? We have to prepare them. We have to disciple them. Anak, ito haharapin mo pagdating mo dyan. Pero wag mong kakalimutan na ang katotohanan ay kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Amen po mga kapatid? Amen? Babalik pa rin tayo sa turo at aral ng Panginoon. Some truths, akala natin truths yun, but they are not truths, they are just opinions of men. Kung ano mga kapatid, they are just opinions of men. But the Word of God is truth. Sabi ng iba, truth is relative. What is true to you may not be true to me. Sampalin kaya kita. Pag sinampal kita, okay lang sa akin yon. That's true to me, okay lang sa akin yon. Magagalit ka. Dapat huwag kang magalit. Nakukuha nyo? Doon sa mga nakikipag-argue ng gano'n na yung totoo sa'yo, pwede hindi totoo sa akin. Pag sinampal ba kita? Pag sinaksak ba kita? Okay lang yon. Kasi truth sa akin yun There are absolutes in life. Kung paano sa physical world, may mga absolute truth. Ang tawag natin doon ay law. Physical laws, like gravity. Nagbabago ba yung gravity? Pwede bang i-outlaw yung gravity? I-declare ng Congress na, ngayon, simula sa araw na ito, walang gravity. Pwede ba nilang gawin yon? Hindi. You can violate it, but to your own risk. You have to suffer the consequences if you violate the physical law. We were not created to fly. Ganun ba tayo, mga tao? Pag sinubukan mo, lilipad ako. Umakit ka sa building, taas tumalon ka. You are violating your nature. You are violating a physical law. And you suffer the consequences for that. So ito po mga kapatid, how can we protect our young people? We have to be firm in teaching them the truths of the Word of God. Amen po. We have to impress on them na ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Simple lang ang test ko Kung si Jesus hindi muling nabuhay mula sa mga patay, huwag mo siyang paniwalaan. Kung hindi siya muling nabuhay sa mga patay, yung sinabi niya, opinion lang. Opinion lang niya yon. Kung hindi siya muling nabuhay sa mga patay. Pero kung si Jesus muling nabuhay sa mga patay, mula sa mga patay, hindi mo pwedeng baliwalain yung sinasabi niya. And kung meron pong isang historical event, well attested during ancient times, no other than the resurrection of Jesus Christ. Ang daming mga eyewitness account, ang daming mga evidence. And the church, tayo, we are an evidence of the resurrection of Jesus. Nakuha nyo pa mga kapatid, if Jesus did not rose from the dead, okay lang yung okay lang yung woke, okay lang yung abortion, okay lang yung idolatry, okay lang lahat yun. If Jesus did not rise up or He was not raised up from the dead, pero kung muli siyang nabuhay, what He said was the truth. Amen? And Jesus
is Lord. Because He rose from the dead. Amen po mga kapatid? And there are absolute truths. Jesus said, I am the truth. Hallelujah. If Jesus did not raise from the dead, He is lying. But if Jesus was raised from the dead, He is indeed the truth. And our lives are liable, we are accountable to live according to His word, His principle, if Jesus rose again from the dead. Nakuha niyo pa mga kapatid. Yun lang ang argument ko. Kung hindi siya muling nabuhay, live as you want. Pero kung siya muling nabuhay, mabuhay ka na siya yung Panginoon ng buhay mo. Amen. Glory to God. So we have to disciple. We have to evangelize our children, our grandchildren, yung mga apo nyo. Sila yung unang dadalhin nyo sa Panginoon. Sila yung unang i-disciple ninyo. Amen? Yung pananampalataya, ipamana nyo sa kanila. Okay na may pamamana kayong ari-arian sa kanila. Praise God. Pero pinakamagandang pamana sa inyong mga anak ay pananampalataya sa Panginoong Jesus. Amen? Glory to God. Sino rito yung merong yung pangmalakasang recipe? Yung lutong bahay na talagang pag may handaan, ito yung laging nasa hapag ninyo, no? May paborito kayong adobo recipe. Sister Mirna, anong paborito mong lutuin? Ano ba pang malakasang luto ni Sister Mirna? Ano pang malakasang luto ni Nanay Mirna? Kalyos, ano ba? Ang inang, alam ko, kalyos yung kanyang paboritong niluluto. Di ba? Pag meron kayong lutong bahay na ito yung talagang, tawag dito heirloom, no? Heirloom recipe, no? Ipapamana yun sa mga anak ninyo, tuturuan nyo. Si Mami Nasing, naalala ko, ang pamalakasang luto niyan, yung kanyang dinuguan. Isang araw, biglang tatawag si Dave si Dave. Pastor, oh bro, napunta ka. Padala po ni Mami, dinuguan. Hanggang ngayon, wala pa ako natitikman na kasing tulad ng luto ni Mami na naipamana ba kay Ate Myla? Parang hindi yata. I hope kay Erica naipamana din yung luto ni Mami na dinuguan. Di ba? Ang sarap talaga. Wala pa ako natitikman na kagaya ng luto na yun. No? Parang luto ng lola ko. No? Yung luto ng lola ko. So, yung recipe na yon hindi lang isinusulat. Tinuturuan din yung mga anak habang nagluluto, habang naghihiwa ng mga rekado, ng sibuyas, bawang. Sasabihin ng nanay, ganito yan, ito yung uunahin ninyo, ganito karami yung ilalagay ninyong ito yung sa diniguan kasi pag hindi ka sanay, mahihilaw. Mamumuo yung dugo. Alam niyo yun? Pag mamali ka po ng may tamang proseso po ang pagluluto. Sasabihin, ganito yung timpla, ganito karami yung ilalagay ninyo, ganito lang yung suka. Dapat kay Aling Tasing kayo bibili ng suka. Yung sukang paumbong. Hindi puro, mga suka ngayon, puro kalokohan. Okay? So ganito, ito yung bibili ninyo, ito yung ilalagay ninyo. Paulit-ulit, sabihin ni, Kaya yung lola ko, kusinera, nagpo-poncho yun yun. Ako yung kanyang disipulo. Nililista ko yung ng lola. Lola ko. Naalala ko yun. Kaya halata naman sa katawan namin ni Jet na hindi masarap ang pagkain namin sa bahay. Bakit? Mga kusinera. Yung lola ko, both side, mga kusinere. No? So, inaaral ko yun. Tinatandaan ko yun kung anong sikreto. Nung minsan natira ako ng Pampanga, alam niyo naman ang Pampanga, di ba? Kilala sila sa masasarap na pagkain. Yung tinutuloyan ko si Apong Lessing, kusinera din. Talagang sinusulat ko yung mga pamamaraan. Tinuturo naman sa akin. Parang ganun po ang discipleship, mga kapatid. Ganun din ang discipleship sa pamilya. Na, ganito gagawin, ganito. Hindi lang Sunday ang discipleship. Nangyayari ito every day. At nangyayari ito sa ating mga tahanan. Sabi po ng Deuteronomio, habang kumakain, habang naglalakad, habang nag-uusap-usap,
bago matulog. Si Jet, pag gusto kong kausapin yan, aayain ko yung kumain. Alam niyo na, di ba? Yun na yun, di ba? Inuukit natin sa puso ng mga anak natin yung salita ng Panginoon at yung buhay ni Kristo na atin pong nararanasan. Na parang yung recipe, yung natikman natin, yung luto natin, maging luto rin nila. Amen? Parang recipe. Parang lutong bahay na paulit-ulit tinuturo ni nanay sa kanyang mga anak hanggang sa matutunan nila. Ganon din sa pagdidisiplina, ganon din sa pagdidisciple sa pananampalataya. Hindi isang beses lang, araw-araw. Inuukit natin ang salita ng Diyos sa puso ng ating mga anak at ng ating buong pamilya. Gawin natin regular yung ating family devotion. Amen? Amen po mga kapatid. Kahit 3, 4 lang kayo. Kami sa bahay, 3 lang kami. Pero tuloy-tuloy pa rin yung aming pong family devotion. Gamitin ang mga simpleng moments kagaya po ng pagkain, ng pag-commute, bago matulog, para ituro natin sa kanila yung ating pananampalataya kay Jesus. As for me and my house, we will serve the Lord. So ang challenge, train your children to love Jesus. Train them to love the gospel. And of course, train them to share the gospel and to live the gospel sa kanila pong buhay. Again, hindi kailangan maging perfect ang pamilya para maging gospel witness. Kailangan lang maging intentional, maging united, at maging Christ-centered. Anong gagawin po, mga magulang? Sino magulang dito? Taas ang kamay. Mga lolo't lola, by the way, ngayon po ay Grandparents' Day sa ating church. Wow, palapakan natin ang ating mga lolo't lola. Ayan. Kailan kaya ako magiging lolo? Wag muna. Pero tawag sa akin ng mga bata, Lolo Pastor. Ayan, dyan na si Lolo Pastor. Sabi ko, gano'n na ba ako katanda? Tawag na sa akin ng mga bata si Lolo Pastor. Okay? Mga magulang, mga anak, mga lolo at lola, lahat tayo ay may role. Amen. Sa evangelism bilang pamilya. Ano yung pwede natin gawin? We can pray together bilang pamilya. Mag-pray tayo kahit na 5 to 10 minutes. Mag-pray tayo. Huwag kayong pumayag na hindi kayo nakakapag-pray bilang isang pamilya. Yung isang kasabihan, alam ko palasak na, pero totoo yun. The family that prays together stays together. Mahalaga yun. No? Pray together bilang pamilya, ipanalangin ang isang taong gusto makakilala kay Kristo. Yung burden, no? Dapat sinisimulan natin. Do one gospel act together. Pwedeng magluto, mag-invite ng mga kapitbahay, kaibigan, and then share testimony. And then, ito pa, support mission. Bata pa lang, dapat tinuturoan na natin magbigay sa mission. Tinuturoan na natin sila ng, ang tawag natin, OMG. Nakuha niyo yun? So, kailan magsisimula ang pagmamahal nila sa gawain ng Panginoon? Habang bata pa. Habang nasa poder natin sila, tuturuan natin yung ating mga anak. And then of course, talk about Jesus regularly sa bahay. Gawing normal ang spiritual conversation. Kumusta ka na? Anong ginawa ni Lord sa buhay mo ngayon? Anong pwede mong ipagpasalamat sa Panginoon ngayong araw na ito? Diba? And then bago kayo umalis, bago kayo may isang gagawin, hihingi ng tulong sa Panginoon. Pag nakita ng mga anak natin na lahat ng gawa natin, pinangungunahan natin ng panalangin, mai-impress sa kanila yon. Matututunan nila na kailangan palang mag-pray, kailangan palang dumepende sa Panginoon, humingi ng tulong sa Panginoon. Di ba? So, i-impress natin sa kanila. At ito po yung challenge natin. Yung mga apo nyo, ganun din. Mga, plural. So, yun. We have to talk to them about Jesus. Your home can become a harvest field and a training ground. No? Yung bahay natin is not only a playground. Amen? The church is not only a playground. It should be a training ground. Kung merong nangyayari sa bahay, it should be training. Now, your house, your homes should be a training ground. Yung mga bahay ngayon, battleground eh. Hello? Battleground yung bahay. Talagang sabi ng nanay, demonyo ka. Diba? Sabi ng tatay, demonyo ka rin. Diba?
Sabi doon sa anak, demonyito ka. Kaya pagpasok nung bata sa school, ano pangalan ng nanay mo? Ng tatay mo? Demonyo po. Ano pangalan ng tatay mo? Ng nanay mo? Demonyita po. Diba? So, kasi ito nadidinig sa bahay. Mga kapatid, yung bahay natin should not be a battleground. Your home should be a training ground. And let your family be a gospel team. Loving, living, and leading others to Jesus Christ. Kaya po lahat tayo tumayo. Sino po rito yung gustong mag-commit? As for me and my house, we will serve the Lord. Kahit isa ka pa lang, kahit ikaw pa lang ang believer sa bahay mo, kahit anak ka, you know what, kapatid, pwede ka ngayong magpasya. Sabi ng Apostle Paul, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your family. Yung may isang mananampalataya sa tahanan, ang laking blessing na po nun. At doon magsisimula yung seed. Amen, na itinatanim ng Lord sa ating pong mga pamilya. Hallelujah. Oh, glory to God. Oh, itaas natin sa Panginoon na ating pong mga pamilya. Come on, if you want your family to serve the Lord, to be a gospel team for Jesus, Team Jesus. Hallelujah. Let us raise our families to the Lord and let us sing this song. Hallelujah. Oh, glory to God. Dinudulog sa'yo. Amen. Nagpapakumbaba, nagsusuma. Come on, come on. Makadiig ka at sa'yo ay pumisa. Come on. Ako'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisa. Naomin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Sa oras na ito, Panginoon, naririto po ang aming mga puso. Tanggapin mo ang hain ng pagsamba sa iyo. Tanging sa iyo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisa. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Ang langit ang iyong luklukan, O Diyos. Ang lupa'y tungtungan mo lamang. Subalit nananahan ka sa pusong mapagpakumbaba. Narito ang aming mga buhay. Angkinin mo, Panginoon, at gawin mo ang tahanan. Loobin mo sa iyo. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ito lamang ang aming dalangin, O Panginoon, na sa aming mga buhay, puso, kaluluwa at isipan. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Kasabi sa Panginoon na atin po mga pamilya, manaming Diyos, ikaw ang aming tatay, ikaw ang aming pamilya.
Oh, hallelujah. Salamat po sa regalong pamilya dito sa lupa. Salamat dahil hindi mo lang kami tinatawag, bawat isa, kundi bilang isang buong sambahayan, Panginoon, na maglilingkod at susunod sa iyo. Lord, gaya po ng sinabi ni Joshua, napakaganda, ngunit ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Panginoon. Aming Diyos, yun din po yung nais naming gawin sa amin pong mga pamilya. Kaya nga po, tulungan mo po kami. Baguhin mo po ang aming puso, ang aming isipan, para makita namin na ang paglilingkod, ang evangelism ay hindi lamang po obligasyon. Ito po'y isang pribilehiyo ng bawat miyembro ng pamilya. Turuan mo po kaming magpakita ng pag-ibig ni Kristo sa amin pong mga kapitbahay, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kamag-anak sa araw-araw. Banal na Espiritu, ikaw po ang magbigay ng tapang, ng karunungan sa bawat magulang, sa bawat anak, sa bawat lolo at lola na narito ngayon. Gamitin mo kami bilang liwanag. Una na nga po sa aming mga tahanan, at kung saan mo kami naroon, sa opisina, sa paaralan, sa komunidad, para po makita ng iba si Jesus. Nakita po nila ang mabubuti naming gawa at maluwalhati ang Ama naming nasa langit. Patawarin mo po kami kung minsan nagiging makasarili kami sa aming pananampalataya. Kung iniisip lamang namin yung aming mga personal na pangangailangan at pinagwawalang bahala yung pong pangangailangan ng iba, lalong-lalo na nga po para sa kaligtasan. Kaya nga po, tulungan mo po kami mula ngayon, tulungan mo po kaming magsimula ng mga simpleng hakbang bilang pamilya, na manalangin, magbahagi ng aming patotoo, ng aming testimony, mag-imbita sa simbahan po namin sa Tisag, at tumulong sa mga nangangailangan upang upang amin pong mailapit ang marami sa iyo pong banal na harapan. Nawa ang aming mga bahay, ang aming mga tahanan ay maging maliit na simbahan kung saan ang presensya mo'y nararanasan, Panginoon. Nawa ang aming mga pamilya ay maging kapilya na ang mabuting balita ay patuloy na naibabahagi. Tulungan mo po kami na maisagawa at maisabuhay, lalong-lalo na nga po yung pagdidisipulo sa amin po mga pamilya. Ito po ang aming panalangin hiling sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. God bless you, Tisag family. As for me and my house, we will serve the Lord. Amen. God bless you.